So, magandang umaga po sa ating lahat. So, welcome po ulit sa aking short video tutorial. So, ito po is the basic of mutual fund investing. So, indirect stock market seminar. So, dito po, matututunan po natin kung paano po tayo magiging part owner po ng malalaking company po na ito dito sa Pilipinas. So, let's proceed po with the prayer. So ito po, The True Millionaire Prayer by Brother Po Sanchez. So today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand in Jesus' name. Amen. So pakilala po muna ako. I'm Rhea Banog, the Truly Rich Microfinancial Coach, Certified Associate Financial Planner by Registered Financial Planner of the Philippines, IMG Marketing Director, an entrepreneur and stock market investor. So sa buhay po natin, ako po'y patuloy na naniniwala na kailangan po nating patuloy na kumita, matuto, and i-share po natin, enjoy natin yung blessing po na binibigay po sa atin ni Lord. So ngayon po, ito po yung ating mga training highlights. Una po, what is investing? Why we need to invest? Understanding the rule of 72, the importance of building solid financial foundation, direct stock market versus mutual fund, when to invest, and how IMG can help you. So ngayon po, pag-usapan natin what is investing. So investing po is the commitment to use money and expect to make more money to achieve a long-term goal. So ito pong investing po na tinatawag po natin or ito pong dinidiscuss po natin, hindi po ito yung madalian pong pagkita po ng pera na after a week po or after 2 weeks, kikita po or madodoble po itong pera po natin. So ito pong investing po na ating pinag-uusapan, ito po yung mga safe at legal po na investment. So dito po, kailangan din po nating mag-commit ng time at energy to learn. So hindi lang po yung pera po natin ang ating i-invest, pati po yung oras po natin para po matuto. So let's proceed po. So bakit nga po ba kailangan po nating mag-invest? So una po, to achieve our financial goal. So baka po yung ating isa sa mga financial goals ay nandito po. Una po, makabayad ng utang, magkaroon po ng edukasyon para sa ating mga anak or makapag-prepare po para sa edukasyon ng ating mga anak, magkaroon ng magandang bahay, magarang sasakyan, makapag-travel at magkaroon po ng retirement or mapaghandaan po natin yung ating pagkakasakit. Yung tipong pag-edad po natin or pagdating po ng ating retirement, hindi po tayo mamumroblema. Pag tayo ay nagkasakit kasi po meron po tayong nakaalat na money para po doon. So pangalawa po, na bakit kailangan po nating mag-invest is to beat the inflation. So ano nga po ba itong inflation? So inflation is the increase of prices in goods and services. So ito po, pagtaas po ng mga presyo ng mga bilihin, pero bumababa po yung purchasing power po ng ating pera. Halimbawa po, way back 20, 30 years ago. So kung tayo po may 1,000 pesos noon, ganito po karami po yung mabibili po natin. Once po na tayo ay pumasok sa mga grocery or sa tindahan. Pero ngayon po, yung 1,000 pesos po natin, pag pumasok po tayo sa isang grocery, ganyan na lang po karami yung nabibili po natin. So dito po, kailangan din po nating maintindihan the wealth formula. So ano nga po ba itong wealth formula na tinatawag? So ito po, yung pera po natin, yung time po natin, yung rate of return, less po natin yung inflation at yung taxes. Yun po yung ating wealth. So ito po yung sad na reality po natin today. So kung tayo po ay may 100 pesos at ininvest po natin siya, halimbawa po sa bank, at binigyan po tayo ng 1% interest.
So, magbabayad pa po tayo ng 20% na tax. Ito po yung kinita natin after tax. So, 100.80 cents po yung kinita po natin. Less pa po natin yung 5% po na inflation. So, 95.80 cents na lang po yung kinita po natin. So, kumita naman po tayo. Pero dahil nga po sa mabilis na pagtaas po na inflation, ito po yung parang anay na kumakain po sa ating mga investment. So, dapat po dito, malalaman po natin kung paano po dudoble po yung ating pera. So, dito po, ito po yung understanding the rule of 72. So, ano nga po ba itong the rule of 72? Ito pong rule of 72 is a shortcut to estimate the number of years required to double your money at a given annual rate of return. So, 72, ito pong 72 is a constant number. So, 72 divide interest rate equals the number of years it will double your money. Ito pong rule of 72 is tinatawag din po na compounding interest. So, ang compound interest po ay isa sa 8 wonder of the world. So, by Albert Einstein. So, ito po is napakatagal na po pala nitong compounding interest. So, ito din po is the interest that earned from the principal and the most powerful concept po ng investing. So, bigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa po, tayo po is may hawak ngayon ng 10,000 pesos. Di ba po, ang atin naman po talagang naiisip palagi is i-open siya ng account sa bank. Then si bank po, binigyan po tayo ng 1% interest. Yung sabi nga po, 72 divide the interest rate equals the number of years it will double your money. So, ang tanong po dito, kailan ba madodoble yung 10,000 pesos po natin? So, magiging 20,000 pesos po yung pera po natin after 72 years. So, what if po, nag-invest po tayo ngayon at the age of 30? So, bago po madoble yung pera po natin, age 102 years old na po tayo. So, buhay pa po kaya tayo niyan. And then, another example po, tayo po at age 29 or kayo po at the age of 29, meron po kayong 100,000. And then, gusto niyo po siyang i-invest para po sa inyong retirement. So, let's say po sa bank din po, itinime deposit po natin siya. And then, binigyan po kayo ni bank ng 4% na interest. So, 72 divide 4% po equals 18 years. So, every 18 years daw po, dodoble po yung pera po natin. So, 29 plus 18 years equals 47 years old po tayo, magiging 200,000 po yung pera po natin. Another 18 years, 47 plus 18 years, 65 years old po tayo, magiging 400,000 po yung pera po natin. So, yan po, pumirma na po tayo ng kontrata na pagdating po natin ng edad na 65 years old, babalikan po natin yung ating investment. So, pumirma po tayo ng 4% na interest. So, si bank po, dahil nga po alam po nila na kung saan, alam po nila itong rule of 72, so ilalagay po nila yung pera po natin. Sa alam po nila nakikita ng mas malaking interest. Halimbawa po, binigyan po sila ng 12% na interest. So, inilagay po nila yung pera po natin sa investment vehicle na pwedeng kumita ng 12% na interest. So, sabi nga po, 72 divide 12% equals 6 years. So, every 6 years po, dodoble po yung pera. 29 plus 6, 35 po, 200,000 na po yung pera po natin. 47 plus 6, 53 years old po, 1.6 na po yung pera natin. Then 59 plus 6, 65 years old po, 6.4 na po yung pera po natin. So dito po, kumita po kayo ng 300,000 sa inyong 100,000. Pero si bank po, dahil nga po alam po nila itong rule of 72, alam po nila yung mga paglalagyan ng ating pera, nakikita ng mas malaki, kumita po siya ng 6 million from your 100,000. So, di ba po dapat maintindihan po natin itong rule of 72. So, hindi naman po natin sinasabi na masamang na huwag na po tayong maglagay sa bank.
Pero sana po mas maintindihan natin or mas malaman natin kung saan po lalago ng mas madali yung ating pera. So, sabi nga po, don't just work hard for the money. Learn how to make money work hard for you. So, dito po sa buhay naman po natin, dalawa lang po ang senaryo. It's either po na kahit may edad na po tayo pa po yung nagtatrabaho para po sa pera, or dito po sa isang ano na sa isang senaryo po na yung pera naman po yung nagtatrabaho po para sa atin. Yung pera po yung pwede po nating utusan na, o ikaw naman pera ang magtrabaho para sa akin. So dito po dapat po nating malaman kung saan po tayo mag-i-invest. So ito po is nakadepende po sa ating investment goal. Kung short-term instrument lang din po yung paglalagyan po natin. Kung long-term goal po, pang long-term instrument po. So, and dito po, alamin po natin yung ating mga investment goal. So, pag less than a year po, kung halimbawa po, kailangan po lang natin mag-prepare ng bahay, emergency fund. So, ilagay lang po natin siya sa mga ATM account o sa mga savings account. Then, pag 1 to 7 years po, at may plano po tayong halimbawa magpakasal po after 7 years, or makapag-prepare po para sa kids ng ating mga anak, or para po sa edukasyon ng ating mga anak, ilagay po natin dito po sa 1 to 7 years na investment. Then pag more than 7 years po, yung makapag-travel po tayo or makapag-retire ng maaga, makapaghandaan po yung ating pagkakasakit, dito po natin siya ilagay sa more than 7 years po na investment. So ngayon po, pag-usapan po natin the importance of building solid financial foundation. So ito po yung 6 step po para magkaroon po tayo ng financial security. So una po, magkaroon po tayo ng disiplina, ma-increase natin yung cash flow. Pangalawa po, magkaroon ng healthcare, life protection, debt management, emergency fund po na 3 to 6 months po ng ating sweldo, and then magkaroon po tayo ng investment. So dapat po, mas maiintindihan po natin kung itong order of priority. Kasi po, dapat masundan po natin itong atin pong order of priority. Kasi po, halimbawa po, halimbawa po hindi po natin nasundan yung order of priority natin. So, hindi po natin na-build ng tama yung ating solid financial foundation. At ang gusto lang po natin is makapag-invest. So, paano kung halimbawa po, ang gusto nga lang po natin is makapag-invest at meron pong nangyari po sa atin. Let's say po wala po tayong healthcare at tayo po yung breadwinner po ng ating family at nagkasakit po tayo. So, kung tayo po yung nagkasakit at wala po tayong healthcare, mawi-withdraw po natin yung ating mga investment. So, bakit nga po ba tayo nag-i-invest? Diba po, kaya tayo nag-i-invest dahil nga po dito sa ating mga financial goals. So, una po, kung gusto po natin makapag-travel, maalagaan po yung mga ating mga parents, makapag-prepare po para sa ating retirement, magkaroon po ng magandang bahay, mapaghandaan po ang edukasyon ng mga anak, magandang sasakyan, makapag-travel, makaahon sa kahirapan, and makabayad po ng utang. So kung susundin po natin yung 6 step po ng pag-build ng solid financial foundation, so lahat po ng ating goal is ma-achieve po natin. So kung hindi po natin yung masusundan at may nangyari po sa atin, so paano na po yung ating mga financial goal? Paano po tayo magkakaroon ng financial freedom? Or minsan po kung may mga ganun pong tendency, paano na po hindi na po makakapag-aral ang ating mga anak kung hindi po tayo makakapag-build ng solid financial foundation. So, ito po yung dalawang way po na investing sa Philippine stock market. So, una po, direct stock at indirect stock. So, ito pong direct stock, ito po yung MyTrade. Ito pong indirect stock or mutual fund, ito po yung mga top mutual fund companies po sa Pilipinas. So ano nga po ba itong pagkakaiba po ng mutual fund versus direct stock investing? So dito po halimbawa po, nandito po tayo sa Pilipinas at gusto po nating makarating ng Japan, ng Korea, ng London.
So ano po ba yung sasakyan natin? So hindi po tayo pwedeng mag-bus or mag-jeep. So di ba po, ang sasakyan po natin is eroplano para po marating po natin itong mga bansa na pangarap nating puntahan. So dito po sa eroplano, di ba po, na pasahero lang tayo. May pilot po na nagdadrive po para sa atin para po makarating po tayo ng safe dun sa pupuntahan po nating lugar. So dito din po, para din po tayo sa pag-i-invest sa mutual fund. So dito po sa mutual fund investing, pasahero din lang po tayo. Makikisakay lang po tayo. May mga professional po or may mga gagaling po na magmamanage po para ma-achieve po natin yung ating goal. Then dito po naman sa direct stock investing, dito po kayo yung pilot. Kayo po yung magti-trade. Dito po, kayo po yung magbabasa po ng mga graph na yan, ng mga number po na yan. And then kayo din po ang bibili po ng mga share po dito po sa malalaking company po na ito. And ito nga po is nangangailangan po ng expertise, constant monitoring, nangangailangan po ng time natin, and nangangailangan po ito ng malaking kapital. And dito po, indirect stock po and investing in mutual fund. So ito po, dito po kung pangarap din po natin maging part owner po ng malalaking company po na pinakita po natin. So dito po sa indirect stock or investing in mutual fund, magiging part owner din po tayo nitong malalaking company po na ito. So ito po yung kalimitan po na nagiging tanong sa akin sa, ma'am, hindi po ba mawawala yung pera ko dyan? So, di ba nga po sa buhay naman po natin talaga po may risk. So, halimbawa nga po kahit lang po tatawid tayo sa pedestrian, maaari po tayong maaksidente. May risk po sa pagtawid po natin. Then kung tayo po natutulog, may risk din po na hindi na po tayo magising. And then kapag sumakay po tayo sa sasakyan, may risk din po na maaksidente po tayo. So, isa lang po ang masasabi po natin. Kung ano po, kung low risk, low return. Kung high risk, high return. Kung no risk, no return din po tayo. So dito po, pataasin po natin yung ating, ito po yung tinatawag po natin na risk return trade-off. So ito po yung mga poor to invest, yung mga natatakot po na mag-invest kasi po sa dami po ngayon, sa dami po na naglalaban sa ngayon ng mga scam. So dito po lagi nilang tinatanong, ma'am, baka scam yan. Ma'am, baka malugi ako, baka mawala. Hindi ba mawawala yung mga company na yan? So yan po yung mga kalimitan po na nai-encounter po natin ng mga tanong. So dito po ang solusyon, pataasin po natin yung ating financial IQ through financial education. So pagkaya nga po ng ginagawa po namin dito sa IMG, nagtuturo po kami ng financial education through financial literacy. So dito po, kung mapapataas po natin yung ating financial education, so hindi po tayo matatakot na mag-invest. So the more po na mababa ang stock market, the more po na dapat po tayong bumili. So ito po yung lagi po namin sinasabi dito po sa ING. Kasi nga po kami po is patuloy po na natututo. And dito po, ito po yung palagi namin naririnig. Wow, bibili pa kami ng maraming share of stock habang mababa ang market. So, invest pa more. Hashtag invest pa more. So, dahil nga po tayo is nasa right community, natututo po tayo kung paano po mag-invest ng tama. Yan po. So, dito nga po, di ba po, even si SSS, si SS po is nag-i-invest din po sila sa mutual fund. So, dito po sila po is naniniwala din po sa pag-invest sa mutual fund. So sila po noong 2019 is nag-invest po ng 3 billion po sa PhilEquity. So si PhilEquity po is isa po siya sa pinakamatandang mutual fund company po sa Pilipinas. Noong 1997 po, ang per share po sa PhilEquity is 1 peso lang po mahigit. Noong 2019 po, bigla po siyang tumaas ng 38 pesos per share. Imagine po natin, kung tayo po ay may 100,000 noong 1997 at nalaman po natin itong pag-i-invest po sa mutual fund,
Ngayon po, ang magiging pera po natin is 3.4 million. So, napakalaki na po nung nag-gain po natin. So, paano nga po ba itong mutual fund? How does a mutual fund work? So, dito po, iba't ibang klase po tayo ng tao. Dito po yung pera po natin, pinagsasama-sama po yan sa mutual fund company. And may fund manager po na nagmamanage po niyan. Siya po yung nabili po ng stock po natin dito sa malalaking mutual fund company. And then, pag kumita po yan, ibabalik po niya yung kinita sa lahat po ng mga investor. So, napakaganda po, di ba? So, wala naman po tayong gagawin. Makikisakay lang po tayo sa mga malalaking mutual fund company. Then, kikita po tayo. So, ito po yung type po ng mutual fund company. Ito po yung bond fund. So, itong bond fund po, pwede po tayong kumita ng 4 to 6%. Ito po yung mga government or corporation po, ito po yung mga luris. Pangalawa po itong balance fund na kung saan pwede po tayong kumita ng 12 to 15%. Ito po yung 50% po is nakalagay sa bond, 50% po is nasa equities. And then pangatlo po, ito po yung equities, ito po yung 15 to 18% na pwedeng kumita. 90% po nito is nakalagay po sa mga blue chips company. So, benefit po ng mutual fund investing, ito po ay professionally managed, high potential yung return. So, ito po yung malalaking mutual fund company po dito sa Pilipinas. Under po siya ng Rampler Financial. So, ito po, ang Rampler Financial po, isa po sa president dito is ang ating pong isang financial advisor po na si Mr. Rex Mendoza. So, where to check po ba yung mga partners and performance po ng mga mutual fund company? So, dito pupunta lang po tayo sa pipa.com.ph. Malalaman po natin dyan yung mga mutual fund company po dito sa Pilipinas. Makikita po natin dyan. Then, another benefit po ng mutual fund investing, ito po is affordability. Yan po, may 1,000 pesos po tayong initial investment. So, once po na nag-member po tayo ng IMG, may initial investment na po tayo na 1,000 pesos and then pwede na lang po tayo mag-add ng 500 pesos kung kailan po natin gusto or every month po pwede po tayo mag-add po ng 500 pesos. Then ito po ay naka-instant diversification na po dito po sa top holding company po na ito. So halimbawa po sa SM po meron po tayong 14.42%, si Ayala Land 13.83%. So yan po, yan pong ating pera is dinadiversified po ni mutual fund company dito po sa malalaking company po na yan. So yan po yung mga malalaking company po dito sa Pilipinas. Then ito po, ang mutual fund po is tax exempt under Republic Act 8424. Convenience to, easy to open and add po. So by the use of technology po ngayon. Then ito po ay safety and regulated by SEC. Liquidity po is can be redeemed in about 7 working days. So ito po, after 7 working days lang po, nasa account na po natin yung ating winidrang pera. So, ito po yung money cost averaging. So, ano nga po ba ito yung money cost averaging? So, dito po, dapat malaman po natin yung kailangan po yung tamang pag-i-invest. Kailan yung tamang pag-i-invest. So, ito po, halimbawa po, ito po yung sample po natin ng money cost averaging. Kung tayo po is may 100 pesos ngayon. So, every month po mag-i-invest po tayo sa mutual fund ng 100 pesos. Sample lang po to kasi po ang initial investment po na pwedeng ilagay na additional is 500 pesos. So halimbawa po, yung unang buwan po, ang price po ng per share is 5 pesos. Nakabili po tayo ng 20 na share. Pangalawang buwan po, naging 10 pesos po siya. Nakabili po tayo ng 10 share. Pangatlong buwan, naging 20 pesos. Nakabili po tayo ng 5 share. Pang-apat po, 25, nakabili tayo 4 na share. Pang-5 po, buwan, nakabili tayo ng 2 share. So, tumaas po siya ng 50 pesos. Pang-6 na buwan po, naging 100 po per share. Nakabili lang po tayo ng
isang share. So, paano po ba ito po computing? So, ito po, i-total lang po natin yung share po na nabili po natin. Kung ilan po siya, then ang ita-times po natin sa presyo po ng net asset value per share po nung huling buwan po na nag-invest po tayo. So, ang total po na nabili po nating share is 100 pesos po yung price po ng total po natin, ng ating pong huling pag-i-invest. Then, ang total pong nabili nating share is 42 pesos. Ay, 42 share. So, 42 times 100 is 4,200 po yung ating pong total na money. Then, iles lang po natin yung 600 pesos po na ininvest po natin na pera. So, ang naging earning po natin is 3,600. So, another sample po. So, 100 pesos lang din po per month. So, yan po, sa unang buwan po, 50 pesos po yung price ng per share. Nakabili tayong dalawang share. Pangalawang buwan po, naging 25. Nakabili po tayo ng 4 na share. Pangtatlong buwan po, naging 20. Nakabili tayo ng 5 share. Pagdating po na ika-4 na buwan, sumadsad po ng 1 peso per share. So, nakabili po tayo ng 100 per share. Pang 5 buwan po, tumaas naman siya. Nakabili po tayo ng 10 share. Pang-6 na buwan po, tumaas ulit siya. Nakabili po tayo ng 2 share. So, naging 50 pesos po siya. So, again po, i-total lang po natin yung number po ng share na nabili po natin. Then, i-times po natin dito po sa huling buwan po na kung magkano po yung presyo po ng net asset value per share ng huling buwan po na nag-invest po tayo. So, 123 po yung total share po na nabili po natin. Times 50 po natin equals 6,150 po yung total po nating money. Ilas lang po uli natin yung 600 pesos po na ininvest po natin. So, ang earning po natin is 5,550 pesos. So, napakaganda po, di ba? So, yan po. Kung gusto po naman natin na mag-add po ng ating mga investment, pwede po siya 500 monthly. So, dito po, nung bago po mag-pandemic, ito po yung sa GSIS, sa SSS. So, ito po, nag-invest din po sila. Nag-invest po sila ng 385 million pesos. Sa GSIS po is 140 and sa SSS is 240. Imagine po, sila nga po, million po ang ini-invest sa mutual fund. So, tayo pa po ba na mga ordinaryong tao lang po dito? Tayo, mga ordinaryong Pilipino. So, dapat po, i-grab po natin yung opportunity na makapag-invest. So, dito po, you are in the right place in the right time. So, ang kailangan lang po natin gawin is do the right thing. So, paano nga po ba tayo makakapag-start? Paano po tayo matutulungan ni IMG? So, si IMG po is avail po natin yung zero load fee in investing sa mutual fund by enrolling po na IMG preferred member. Kasi po, kung hindi po tayo IMG member, every time po nabibili po tayo ng share, babawasan po yan ng 3% po na sales load. So, ang maiibili na lang po ng share is 970 pesos. While po kung tayo po member ng IMG, yung 1,000 pesos po natin, wala na po yung mababawas. Lahat po yan is maiibili po natin ng share. So ito po, magkakaroon din po tayo ng access sa 48 benefits po ng IMG. So magkano po ba ang membership po ng IMG is 5,500 po with renewal of accreditation po na 1,500 pesos po every December. So bakit po kailangan po nating i-renew? Kasi po para lang po yung mga natin, mga lisensya, mga discounted card na i-renew po natin every month. Ito po, dito po sa exclusive benefit po sa number 18, yan po. Dito po, unlimited po yung investment seminar and dito nga po yung zero entry fee po every time po na maglalagay po tayo magdadagdag po tayo ng investment. So ito po yung mga company, partners, and provider. So yan po yung healthcare, life insurance. So
investment, real estate, general insurance, and allied services. So, si IMG po kasi is nag-i-establish ng partnership with the biggest company po sa financial industry. So, ano nga po ba yung advantage po ng IMG member? So, dito po sa IMG member, do-it-yourself po tayo. So, kung tayo po is nangailangan po ng healthcare, insurance, investment, general insurance, real estate, and others po, kung hindi po tayo member ng IMG, mangangailangan po tayo ng middleman para po magkaroon po tayo nitong mga kailangan po natin na ito. Pero po, kung tayo po is member po ng IMG, tayo na po mismo ang magiging ahente po kapag po nangailangan tayo ng healthcare, ng insurance, at ng investment. So, yung masisave po natin pera, so pwede na po natin idagdag po sa ating mga investment. And then, ito po, magkakaroon po tayo ng access sa membership page. So, yan po, magkakaroon po tayo ng access dito. Sa membership page po, lahat po ng yan, maa-access po natin. Ganito po, automatic po tayo. Once po na kayo nag-member po ng IMG, automatic po na may initial investment na po kayo na 1,000 pesos under Solvivo Fund. So, yan po. So, access po natin sa lahat ng benefits. Yan po. Yan sa 1,000 pesos po natin. So, naging 0.57 pesos po per NABS. Kung tayo po is mag-a-add, i-click lang po natin ito and kung magre-redeem po, dito din po sa ating membership page, yan po. Click lang po natin yan, redemption, request redemption, add subscription. So yan po, grab po natin na opportunity na makapag-invest. Halimbawa po, tayo po is may 20,000 pesos ngayon at bumili po tayo ng share. Ang per share po ngayon, ang price po ay 0.57 pesos po. So, makakabili po tayo ng 34,640 na share. Then, halimbawa po, bigla pong tumaas ng 0.85 ang per share. So, yun pong ating 34,640 na share. I-times po natin sa 0.87. So, naging 29,421 po. So, nag-gain na po agad tayo ng 9,400. So, dito po, kung gusto po nating mag-add pa ng mga mutual fund ng ating investment sa malalaking mutual fund company po na ito po yung kailangan po natin. 1,000 to 5,000 po yung open account. May mga original assign po tayo ng mga form. So, fill out po tayo ng mga form. So, yung Ramblers, data privacy consent form, 2 valid ID po, tapos may mga specimens po na signature natin. Ganyan po, signature po natin dun sa ID, dapat po match yung signature natin and din sa ID din. Yung TIN ID po natin, TIN number, isa must, SSS, email, source of fund, and necessary. So, for minor po, ito po is yung pwede po natin silang ipag-open dun sa interest for account. So, ilalagay lang po natin yung NS over certificate po ng mga minor. So, tandaan po natin ang pag-i-invest po sa mutual fund is a long-term goal. So, get started now so you don't know what is capable of doing until you start acting. So, there's unlimited excuses in this world. So, 10 to 20 years from now, you either make a lot of money or you make a lot of excuses. So, ito po yung tatlo. Kami po dito is may high cost of waiting. So, dito po may tatlo po kami magkakaibigan. So, si Mr. Save Early, si Mr. Wait Longer, and si Mr. Catch Up. Si Mr. Save Early po, nag-invest po siya at the age of 25 ng 20,000 pesos po a year. So, hanggang 30 years old po, nag-invest po siya. Pagdating po ng retirement po niya, ito po yung pera po niya, 5.4%. So, ito naman po sa Mr. Wait Longer, so hindi po siya naniwala agad sa pag-i-invest. So, hindi po siya sumabay kay Mr. Wait Longer. So, nag-invest po siya ng age 31. So, 20,000 din po a year and 6 years din po siyang nag-invest. So, dito po makikita po natin, pag age po niya ng 60, ito lang po yung pera po niya. So,
almost half po nung pera po ni Mr. Save Early. Then itong si Mr. Catch Up naman po, sumabay po siya kay Mr. Wait Longer. So nag-invest po siya ng 20,000 consistently po hanggang siya ay nag-age 60 para mahabol po yung retirement money po ni Mr. Save Early. Pero halos hindi pa rin po. Mas malaki pa rin po yung kay Mr. Save Early. So dito po, every year po na dinidelay po natin yung pagsisaving, it costs 1 million po over long term. So dito po, hindi po tayo iintayin ng oras. So kahit po i-stop natin or patayin po natin yung ating mga relo, pag binuhay po natin yun, ganun pa rin po yung oras. Napakabilis po ng oras. So dito po, lagi po namin sinasabi, time waits for no one. So someone is sitting in the shade today because someone is planted a tree a long time ago. So plan financial education to yourself and to your family. So sacrifice po tayo ngayon na mag-save at mag-invest. Pagdating po ng future, mai-enjoy po natin yung ating mga investment. So ito po, si CA Omean. So yan po, siya po is binago ng IMG ang buhay. So siya po is dating palabi po noon. Pero ngayon po, isa na po siyang CEO. Sabi nga po niya, you can go back and make a brand new beginning, but you can start now and make a brand new ending. So once again po, be part of our mission, be part of IMG. So if you are born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. So sabi nga po, kung tayo po'y namatay ng mahirap, kasalanan na po natin. Kasi po wala po tayong ginawa para po mabago yung buhay po natin. So sabi nga po, ang tanong po, ano po ba yung gusto nating ipamana sa ating mga anak? Gusto pa din po ba nating ipamana yung kahirapan po? So dapat po may gawan po tayo para mabago naman po yung buhay po ng magiging anak natin at ng mga magiging anak po nila. So ngayon po, once again, I'm Rhea Banog, the truth. To God be the glory. So thank you po. Hope po na may natutunan po kayo sa akin pong short video na ito. Thank you.